Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong manga chapter review. May bago tayong tutuklasin na kwento at ito nga yung kwento ng swordsmith o panday na si Chihiro Rokuhira. Isa siyang swordsmith na naging swordsman at puro bakbakan, swords fights ang masasaksihan natin dito sa kwento ng Kagubarachi. At hindi lang yan, balita ko din na sa sobrang sikat ng manga na to ngayon ay natalo nito yung One Piece at Naruto sa benta ng mga manga. Akalain mo yon, ibig sabihin maganda yung kwento ng manga na to kaya patok. At ngayon nga ay tutuklasin natin ang kwento ng swordsmith na naging swordsman na si Chihiro at bakit nga ba siya napunta sa tinatahak niya ngayong landas. Aalamin natin yan, pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. Sana isuportahan nyo yung mga chapter review natin dito sa Kagubarachi. At andito si Bo para ikwento yung chapter. Simulan na natin. Magsisimula nga ang chapter dito sa mag-ama na papunta nga doon sa kanilang gawaan ng mga espada o katana. Sinabi nga dito nung tatay nung bata na nakita daw ba niya yung araw ngayon napakatirik daw. Sabi naman nitong bata na ang pangalan nga ay Chihiro ay o nga daw. Binati nga nung tatay ni Chihiro yung araw na mukhang gusto daw nito na lumabas at maglaro sila. Napaisip naman si Chihiro sa asal nung tatay niya na ano daw bang meron, at andun na sila sa gawaan. Napatingin si Chihiro sa tatay niya, at nakwento niya dito na ang pangalan ng tatay niya ay si Kunishige Rokuhira, at ito daw yung pinakasikat na swordsmith sa bayan nila. Nakakagawa daw ito ng katana sa pamamagitan ng kakaibang method nito, at sumasama nga siya, at nagtatraining araw-araw kasabay ng tatay niya. At ngayong araw nga, ay nasa serious mode daw yung tatay niya. At ibang-iba nga daw yan, kapag nasa normal na araw lang sila. Makikita nga natin dito na kinakausap ni Kunishige yung mga isda sa maliit na aquarium. Tinawag nga ni Chihiro yung tatay niya para mag-agahan. At sumagot naman yung tatay niya na Osije daw. Kinakausap at nakikinig na naman daw itong tatay niya sa mga isda. Mga tao lang daw yung nagsasalita, hindi mga isda. Sabi naman ni Kunishige na ao daw. At nag-umpisa na kumain itong tatay ni Chihiro. Tanong ni Chihiro na ano daw sinabi ng mga isda. Sabi ni Kunishige na ang pinakagusto daw nila ay mas matuto palalo. At makikita nga natin na para talagang nag-uusap itong si Kunishige at yung mga isda. At ang nasabi na lang ni Chihiro sa weirdo niyang tatay ay bahala na nga daw ito. Nagpatuloy pa din sa gawain yung mag-ama sa araw-araw, paggawa ng mga katana. Pero isang araw daw bigla na lang daw niya nakita yung tatay niya na nag-uwi ng mga goldfish sa bahay nila. Nasabi nga ni Kunishige kay Chihiro na humanda daw itong magulat sa ipapakita niya. Sabi naman ni Chihiro na ano daw, hindi daw yung tatay niya. Sabi na lang nitong Kunishige na aba basta sabi nung may-ari nung shop ay yung mga goldfish daw ay pampaswerte. Yung pula daw ay nagbibigay ng good fortune. Yung itim naman ay pampataboy ng mga malas. Tinuro naman ni Chihiro yung makulay na isang isda. Para san daw yon? Sabi na lang nung tatay ni Chihiro ay wala lang daw ang angas daw kasi iba-iba yung kulay. Napahay na ko na lang itong si Chihiro. Sabi pa nung tatay niya na meron na daw silang mga goldfish para gawing alaga. At kung meron daw silang mga sariwang goldfish sa bahay ay pinatigil nga ni Chihiro yung tatay niya sa kakasabi ng sariwa. Napatanong naman na bakit yung tatay niya. Sabi ni Chihiro na kapag tinatawag daw na sariwa yung isda ay parang gusto nito na kainin yon. At nang makita nga daw ni Chihiro na ganun yung muka ng tatay niya na mukhang magandang idea daw yon ay napaisip siya na siya na lang yung mag-aalaga ng mga isda. At isa na naman daw na gawain para sa kanya. Kasi nga yung tatay niya baka mapabayaan yon. At ganun ulit nagpunta sila sa gawaan, at nagumpisa na naman na gumawa ng mga katana at makikita natin dito na mahusay talaga gumawa si Kunishige ng mga espada, na syempre kasabay neto tumutulong at natututo si Chihiro. Habang gumagawa yung mag-ama, ay may paparating nga na tao na papunta sa bahay nila, at napasabi nga ito na nandun daw pala sila. Napansin naman ni Kunishige na parang pagod na yung anak niya, at sinabi nito na gusto daw ba ni Chihiro na magpahinga muna at kumain ng tanghalian. Sabi naman ni Chihiro ay sige daw. Sabi pa ng tatay nito na yung braso nga daw ni Chihiro ay lumalaki na. Parang mas malaki pa sa braso niya, at nag-flex pa itong tatay ni Chihiro. Pero narinig ni Chihiro na may paparating, at bumati nga ang isang lalaki na may dala daw siyang mga pasalubong at pagod nga daw siya. Ang pangalan nga nung lalaki ay si Shiba. Nakilala naman ito ni Kunishige at sinabi na hindi man lang daw tumawag itong si Shiba. Sabi naman ni Shiba na sorry daw at kinamusta nito si Chihiro. Sabi naman ni Chihiro na okay naman daw ganun pa din. Nag-usap na nga itong magkaibigan. Tanong nga ni Kunishige na kamusta daw sa bayan. Sabi naman ni Shiba na hindi daw okay. Pumasok nga sila doon sa bahay at itong si Shiba pinapakain na yung mga goldfish ni Kunishige. Lumaki na daw yung mga isda sabi pa nito kay Chihiro. Sabi naman ni Chihiro na ganun daw ba? Sabi naman ni Shiba na pero mas malaki pa din daw siya.
Napao na lang si Chihiro. Weird din pala itong si Shiba, katulad ng tatay ni Chihiro. Biniro pa ni Shiba itong si Chihiro na ginagawa pa din daw siyang alipin itong tatay niya. Napao na lang din ulit si Chihiro. Sabi naman ni Shiba na itong tatay daw niya ay magaling na teacher, diba? Sabi naman ni Kunishige na tumahimik daw itong si Shiba. Sabi pa ni Shiba na wag na tumahiya. Itong tatay daw ni Chihiro ay 15 years ago daw nung Saitei War ay masikat pa sa mga lumaban at sa kanya na mismong lumaban sa gyera. Hindi naman daw sa nagyayabang siya, pero yung ginawa daw na katana ng tatay niya ay yun daw yung tumapos sa gyera. Wag daw kalimutan yon ni Chihiro. Itong tatay daw niya ay isang bayani na sumagip sa napakaraming tao. Sabi naman ni Chihiro na o nga daw ilang beses na daw niyang narinig yung mga kwento na yon. Sabi naman ni Shiba na mukhang masaya nga daw itong si Chihiro kapag naririnig niya yon. Napakasipag daw nitong si Chihiro, kaya balang araw daw magiging katulad siya ng tatay niya. Sabi naman ni Chihiro na o daw pati yon narinig na din niya ng maraming beses. Pagkatapos magkwento at bumisita ni Shiba ay nagpaalam na to para umalis. Itong si Kunishige ay nakasimangot at napansin yon ni Chihiro at napatanong ito na ano daw nangyari. Sabi naman ng tatay niya na malapit na daw mag-15 itong si Chihiro. At kung gusto daw talaga nito na maging swordsmith ay panahon na daw na ipakita niya yung mga bagay na pinakatatago niya. At yun lang daw. Sabi naman ni Chihiro na edi pakita na daw niya. Napapaisip nga itong tatay niya kung ipapakita niya ito kay Chihiro. Sabi naman ni Chihiro na ulitin daw niya sa tatay niya na hindi siya nagbibiro na gusto nga daw niya talaga na maging swordsmith. Seryoso daw siya na sundan yung mga yapak ng tatay niya. At yun nga napapayag na ni Chihiro yung tatay niya. At okay daw sige, pinasunod nga ni Kunishige si Chihiro sa loob ng bahay at pinuntahan nila yung isang katana na nakalagay sa gitna ng kwarto. Sabi nga ni Kunishige na meron daw ilang mga espada na nakatago doon sa basement nila, na ang ilang daw doon ay ginawa niya bago pa ipanganak si Chihiro. Sabi naman ni Chihiro na yun daw ba yung mga katana na ginamit sa gyera. Umo naman yung tatay niya. Sabi pa nito na yung mga katana daw ay nakakapagligtas ng buhay. At parte daw sila sa mga patayan na yon. At kung mapupunta daw yung mga espada na yon sa mga masasama, ay pwede daw makapatay yung mga yon ng mga mabubuting tao. Bilang mga swordsmith daw ay dapat nilang tandaan yon. Ang katana nga daw ay dapat gamitin ng gustong puksain ang mga kalaban at protektahan ang mga mahihina, na dapat matandaan din daw nila yon. Kailangan daw nilang ng prinsipyo sa paggawa ng mga yon. Balang araw daw ay ibebenta ni Chihiro yung una nitong gawang katana. At kapag may pinagbigyan na itong katana, ay kung ano daw yung gagawin nung pinagbigyan nito ay dadalin din daw ni Chihiro. Handa daw ba ito na dalin yung pagsubok na yon? Tanong nga ng tatay ni Chihiro sa kanya. Sabi naman ni Chihiro na medyo nag-isip, ay hindi daw niya alam pero sumusumpa siya, napapasanin niya yon. Nang marinig yon ng tatay niya, ay tumalikod to at sinabi na o si Je daw, balik na daw sila sa trabaho. Sabi naman ni Chihiro na yon lang daw. Sabi naman nung tatay niya, ay o daw yun lang at ang natitira na lang daw ay yung maniwala siya kay Chihiro na magagawa niya yon. Nasabi yon ng tatay niya na nakangiti at si Chihiro naman ay medyo nahiya sa sinabi ng tatay niya, na humanga at proud sa tatay niya. Nakot ang scene at 38 buwan ang nagdaan. Napunta tayo sa isang city na may isang castle. Sa loob nito ay may isang lalaki at sinabi nito na tama na daw tapusin na yan. At makikita nga natin dito ang isa pang lalaki na may hiniwa na. Isa pang nakaluhod naman na biktima, sa loob ng castle ay napakaraming tao, pero mukhang ang mga to ay isang gang. Sinabi nung isang lalaki, sa nakidnap nila, ay siya na lang daw yung natitira at hindi daw nila bibilisan yung pagpatay sa kanya. Nagsalita nga yung parang namumuno sa gang at pinakita yung mga papel doon sa lalaki. At sabi nito na kapag nakikita daw niya yung mga yon ay nagagalit siya, lalo sa kanila. Yung mga papel pala na tinapon nung gang leader ay parang pang protesta. Sinabi pa nito na sabihin na nga daw nitong lalaki kung sino-sino pa yung mga kasama nito sa kilusan. Itong lalaki naman na may hawak na katana ay napasabi na kawawa naman daw yung bihag nila di makapagsalita at takot na takot. Bigla naman nagsalita yung bihag na sila daw. Natanong naman nung gang leader na ano daw. Sabi nga nung bihag ay bago daw dumating silang mga pesteng Kurogumi ay payapa daw yung bayan nila. Nagsisiga-sigaan daw sa daan at nanggugulo. Bantay sarado yung mga lupain. At kumukuha ng mga pera hanggat gusto nila. Sila daw yung mga kawawa, mga uod daw yung mga to na namimeste sa kalye. Sinuntok naman bigla nung gang leader yung bihag dahil nga sa sinabi nito. Sabi pa nito na hanga daw siya sa tapang nitong lalaki. Pero ito daw tatandaan niya. Kilala daw ba nito kung sino yung nasa likod nila? Sabi naman nung bihag na di ba yung sorcerer daw tama? Iano naman daw, yung mga matatanda ay takot pero wala na daw siyang pakialam doon, hindi daw yon dahilan. Para abusuhin sila at biglang pamunuan, may bigla nam nagsalita sa di kalayuan. At sa tabi nung bihag may mga lumabas na mga sanga.
Sabi nga nung nagsalita na misteryosong lalaki, ay nakakatuwa naman daw, at nag-excuse to sa mga tao doon, at kinausap niya yung leader na Yakuza boss pala. Sinabi nitong lalaki na nakasombrero na nakuha na daw niya yung bayad nitong leader para sa mga opisyal. At di ba ang katapangan ay napupunta sa pagiging ignorante? Nakakita na daw ba to ng sorcerer? Sumagot naman yung bihag na o daw. Sabi naman nung lalaki, ay muka nga. Sinabihan pa nito yung boss nanggang na habang nakakagawa daw ito ng paraan para sa pambayad nila, ay hindi daw sila makikialam sa kung anong paraan ng trabaho ang ginagawa nila. Pero nang makita daw niya yung nangyari ngayon ay medyo nag-aalala daw siya sa samahan nila. Nagsorry naman, yung boss nanggang. Dapat daw ay turuan pa ng leksyon yung mga bihag nila. Yung mga ugat naman daw ay mawawala din yan mamaya. At nawala na nga yung misteryosong lalaki sa pamamagitan ng pag-apoy nito sa sarili niya. Nakot na naman ang scene, at napunta tayo dito sa malaki na si Chihiro. May sugat na nga ito sa gilid ng mukha niya. May biglang tumawag dito kay Chihiro, at nakita niya na si Shiba pala yon. Binati nga nito yung bida natin at nagpaalam na upo. Sabi naman ni Chihiro na akala daw ba niya sa istasyon sila magkikita. Pero hindi nga pinansin ni Shiba yung sinabi ni Chihiro, habang kumakain to nung inihaw na isda. May itatanong nga itong si Shiba kay Chihiro, at sinabi nito na yung pilat sa muka nito. Kaya daw nitong pawalain yung pilat na yon, bakit hindi daw niya ginawa, kitang-kita daw kasi. Sabi nga ni Chihiro na tuwing umaga daw at naghihilamos siya, nakikita niya yung muka niya, at yung pilat niya, at naalala niya daw yung araw na yon, at araw-araw daw ang lagi niyang nararamdaman ay puro puot at galit lang. Sabi naman ni Shiba na nabubuhay daw siya ngayon ng ganyan simula noon, sisirain daw siya niyan. Sabi naman ni Chihiro na gusto daw ba ni Shiba na pigilan siya, huminto na yung tren at lumabas na yung dalawa, naglakad sila, at sinabi ni Shiba na yung city daw ay pinamumunuan ng Kurogumi Yakuza. Sabi naman ni Chihiro na edi yung mga yon ay konektado sa kanila. Tama daw sabi ni Shiba. Sigurado daw ba to, sabi nga ni Chihiro. Sabi nga ni Shiba na sa totoo lang daw hindi siya sure. Pero yun lang daw yung lead nila. Tama naman daw sabi ni Chihiro. Ngayon daw ano na? Sabi ni Shiba. Sabi nga ni Chihiro, natitingnan daw nila, at kung yung Yakuza daw ay may pakinabang makikipag-deal daw sila dito. Pakinabang daw ha, sabi ni Shiba. Habang naglalakad sila nakita nila yung mga tao na nagkukumpulan, at sinabi ng isa dito na yon daw yung mga lumalaban sa mga Kurogumi Yakuza. Yan daw yung napapala kapag lumaban sa mga yon. Sinabi naman nung isa na yang mga yan lumaban para sa kanila. Sabi naman nung isa ay alam daw nila, pero mahirap nga daw yung ganon. Sabi nga ni Shiba na ito daw pala yung mga lumalaban. Ganito daw pinasunod nanggang yung mga tao. Ginagawa daw nila yan para magbigay mensahe sa mga tao na kapag lumaban sila ganyan ang mangyayari. Tinanong pa nito si Chihiro na what if daw na itong gang na to ay talagang mga salot. Nakatingin na lang si Chihiro dun sa umiiyak na babae na mukhang kaanak nung isa sa namatay. Tinanong ni Chihiro si Shiba kung alam nito. Nakatangsin sa base ng gang, at yung isa nga dito ay sinabi na dapat tinulungan siya nung mga kasama niya na isabit yung mga katawan. Ang hirap daw. Sinabi naman nung isa na kaya na daw nila yon, madami sila sa kangabusi daw sila na magbantay sa pinto. Sabi naman nung isa, na busi kakaupo. Sabi naman nung isa na hindi daw kapag may isang istorbo na gustong pumasok sila na ang bahala. Sagot naman nung isa na tama naman daw. Pero may mga di pa din daw talaga nakikinig kung sana nanahimik na lang sila doon at sumunod. Di pa tapos magsalita yung lalaki nang biglang may tumalsik na espada sa lig nito. Nagulat naman yung ibang kasama nila, at yung bumato pala nung espada ay si Shiba, na sinabi pa nitong siya na daw yung bahala sa iba. At tapos nun biglang lumitaw si Chihiro sa harap ng mga nakaupong lalaki, at binunot nito yung espada. Ang bilis nga ni Chihiro dito. Sinabi nga nito na pasensya na istorbo pa daw niya yung kwentuhan nila. At gulat na gulat yung mga lalaki. Pero sabay-sabay hiniwa ng bida natin yung mga lead nila. Nakat ang scene, at napunta sa loob. May kausap nga yung boss, at sinabi nito na wala na daw silang magagawa. Kukunin daw nila yung pamilya nitong bihag at idadamay na nila dito. Sabi naman nung bihag na wala daw siyang pamilya. Sabi naman nung boss ay hindi daw yan yung narinig niya. Meron daw itong kapatid na babae, tama daw diba? Nagulat nga yung lalaki. Tinawag nga nito yung isang tauhan niya, at sinabi na ito yung address. At dalhin yun sa bus nila. Ngayon nga daw ay pagsisisihan niya na hindi nito tinago ng mabuti yung kapatid niya. Nagmakaawa nga yung bihag na sasabihin na daw niya yung nalalaman niya. Pero ilang saglit lang pagkalabas ng mga inutusan ng boss, bigla na lang may humiwa sa isa sa mga to. At andon na pala si Chihiro. Inatake niya isa-isa nito yung mga tauhan ng boss, braso, kamay, lahat yan naputol. At yung mga nasa labas ay wala na, patay na din. Nagulat nga yung boss dahil ano daw nangyari. At sino daw itong dumating? Nagbiro pa nga si Shiba na wala na daw mga mahihina naman yung tauhan niya. Sinabi nga ni Shiba sa isang buhay doon, na yung bata daw na pumasok yun daw yun anak ni Kunishi Rokuhira.
Kilala daw nila yon, di ba? Ang Master Swordsmith na kilala para sa kakaiba nitong teknik na hindi mapapantayan. Tinawag nga ng boss lahat ng mga tauhan niya at tinanong yung bida natin na ano daw bang kailangan nito. Sabi nga ni Chihiro na may gusto daw siyang itanong. At isa pa, hindi daw siya papayag na ang isang katulad niyang basura ay humahawak ng katana. Ano daw sinasabi nung si Raulo na to? Sabi nga nung boss at pinasugod na niya yung mga tauhan niya. Sabi pa nga ni Shiba na itong tatay ni Chihiro ay nilalagyan nga daw niya ng sorcery yung katana. At itong mga katana daw na ginawa ng tatay ni Chihiro ay mga enchanted blades na may special na kapangyarihan. Binunot na nga ni Chihiro yung katana niya. At parang may mga lumalabas na kung ano sa katana nito. At pagkatapos nun biglang nagpakita yung mga malalaking goldfish. At gulat na gulat nga yung mga gang member sa nakita nila. Sabi pa ni Shiba na yung katana na hawak ni Chihiro ay ito yung huling katana na ginawa ni Kunishi Rokuhira. Na ang katana na pinagpagurang gawin nito, sumugod na nga yung mga gang member, at sa isang atake ng katana ni Chihiro, ay karamihan dito nahiwa agad at pinag-aatake na nito ng sunod-sunod yung mga kalaban. Isa-isa nga nitong pinaghihiwa yung mga gang member, at napakabilis nitong si Chihiro. Nga pala ang ginamit na atake ni Chihiro ay Black Nishiki. Ilang segundong katahimikan at pumasok nga si Shiba. At nakita nito yung mga patay na gang member, at si Chihiro na nakatutok na yung katana sa boss nung gang. Sinabi nga ni Chihiro sa boss, na sabihin daw nito lahat ang tungkol sa Hishaku. Sabi nga nung boss ay anong Hishaku daw. Sabi naman ng bida natin, kung gusto daw nito na magmaang-maangan ay okay lang daw kasi yung mga tauhan nito ay inaantay na siya sa impyerno. Tinulungan ng makawala ni Shiba yung bihag. Sinabi nga nung boss na yung mga kasama sa Hishaku na yon ay mga halimaw daw. Kung gusto daw nitong maghamon ng away sa mga halimaw na yon, nababaliw na daw si Chihiro. Sabi naman ng bida natin ay mukha daw ba siyang baliw sa paningin niya. At ang isa sa pinakamalupit na sinabi ni Chihiro ay wala daw siyang pakialam kung mga halimaw yon. Uubusin niya daw at pagpipira-pirasuhin yung mga yon. End of the chapter. Isang malupit na ending para sa chapter 1 ang nakita natin at meron na tayong clue kung bakit tinahak ni Chihiro yung pagiging swordsman. Dahil nga mukhang yung mga sorcerer ay may kinalaman kaya hindi niya nakasama yung tatay niya. Marami pa tayong malalaman sa buhay ni Chihiro mga katambay kaya abang-abang lang sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!